Na dahil dito, sa pagnanais nila na matalo ang mga Muslim o ang mga mananampalataya, sila ay naglungsad ng mga giyera laban sa mga mananampalataya at kabilang narito ang paninira sa ating mismong relihiyon. Ang mga Persyano bilang halimbawa, sila ay nagtatag ng isang sekta, isang kulto na pinagmukha nilang Islam, ngunit ang katuruan nito ay pawang katuruan ng mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ngayon ang kulto ng Shia na nagpapakilala bilang Muslim pero hindi naman Muslim. Sa India naman, lumitaw ang isa pang kulto, ang Sufism at ang iba pang mga bahagi o sanga nito na nagpapakilala bilang Islam pero hindi rin Islam ang kanilang katuruan. At ang mga bansang European naman o makakanluran, dahil sa kanilang kapangyarihan at lakas ng kanilang mga sandata at ng kanilang mga hukbo, harapan silang nakipagdigmaan laban sa mga Muslim at sila rin ay nag-imbento ng mga paninira laban sa mga Muslim. Kabilang narito ang katuruan na di umano si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Antikristo na tinutukoy sa Biblia na siyang Antikristo na magtatakwil kay Jesus at magtataguyod ng kanyang paghahari sa lupa sa pagsuway sa katuruan ng mga propeta. Nang hindi nila nalalaman o kaya ay nalalaman nila ngunit ikinukubli nila na mismong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbabala laban sa Antikristo na darating sa pagdating ng huling panahon, at mismong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi na mismong si Isa alayhi salam, si Jesucristo ang papatay sa Antikristo pagdating ng huling araw. At kabilang sa mga ginawa nilang propaganda laban sa mga Muslim ay ang iba't ibang mga maling paglalahad ng mga kaganapan sa kasaysayan. Halimbawa niyan, dahil nasakop ng mga Muslim ang Andalus o ang Espanya ng mahigit 800 taon, at sa pagkakasakop ng mga Muslim sa Jerusalem, sila ay nag-imbento ng iba't ibang mga maling katuruan laban sa mga Muslim nang sa gayon ng mga tao ay makikisimpatya upang suportahan ang tinawag nilang mga krusada. Ito mga krusada na ito, pinagmukha nilang mga bayani, yung mga sundalo na dumalo sa mga labanan na ito laban sa mga Muslim na tinawag nilang mga knights, mga kabalyero, na ginawa nilang mga bayani sa kabila ng mga ginawa nilang kawalang hiyaan o kawalang katarungan kahit sa mismong mga nasasakupan nila sa mga bansang France, Germany, Italy at iba pang mga bansa na nakisama o kaya ay nakiisa sa krusada laban sa mga Muslim sa Jerusalem. At paglipas pa ng mga panahon, ang mga hindi mananampalataya, nang nabuo na ang iba't ibang mga nasyon, sila naman ay nanakop ng iba't ibang mga bansa at tinatawag dito na imperialismo, na sinakop ng mga bansang Italy, France, Germany at maging ang bagong tatag na bansa ng Espanya na nabawi ng mga kuffar, ng mga hindi mananampalataya mula sa mga Muslim. Sila ay nanakop ng mga bansang Muslim, lalong-lalo na sa Africa. Ang mga bansa dito na karamihan ng mga bansang Muslim ay sinakop nila. Maging ang Jerusalem ay nasakop ng Inglaterra. At ang Espanya naman, nung panahon na ng imperialismo, ay pinadala nila rito si Magellan, na ang hangad sana ni Magellan ay ang maikot ang mundo sa kauna-unahang pagkakataon sa pamagitan ng barko. Subalit siya ay namatay sa kamay ng mga Muslim sa pamumuno ni Datu Lapu-Lapu. Na ito rin ang dahilan kung bakit ang Islamophobia sa Pilipinas ay meron ding malalim na ugat. Na ang ugat nito ay napakalalim na magmumula pa ito sa panahon ng mga krusada. Ang mga Kastila ay merong natural na galit sa mga Muslim. Dahil ang mga Kastila, sila ay nanggaling doon sa isang rehiyon, napakaliit na probinsya
doon sa Iberian Peninsula na tinatawag na Castile. At sila ang naglungsad ng labanan ng giyera laban sa mga Moors na nakasasakop sa Espanya na meron silang dalawang capital doon. At ang isa ay ang Cordoba o ang tinatawag na Cordoba sa panahon natin ngayon. Sila ay naglunsad ng giyera laban sa kanila at dahil na rin sa kahinaan ng mga Muslim at pagtalikod nila sa jihad, sila ay nasakop ng mga Kastila at nang nasakop na nila ang buong lugar na ito ng Espanya, inilunsad nila ang tinatawag na Inquisition, yung pag-torture sa mga tao upang mapaamin sila kung sila ba ay mga Muslim o hindi at ituro nila kung saan nagtatago ang mga Muslim. Na dito sa Inquisition na ito, kahit mga Hudyo ay dinamay ng mga Kastila sa kanilang mga pagpapahirap at pagpatay. At nang matapos ang kumpletong pagkakasakop ng mga Kastila sa Espanya, ay naisip nila na manakop na ng iba't ibang mga bansa. At dito na nila nagawang makasakop ng mga bansa sa South America, kabilang dito yung Mexico, at dito na nga sa Pilipinas, na isa sa mga bansang narating ni Magellan. Pero ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa para sa mga Kastila. Dahil napagtagumpayan nilang mapalayas ang mga Moro, yung tinatawag nga nilang mga Moors sa Espanya, at nang nakarating sila ng Pilipinas, ay inis na inis sila dahil nakakita na naman sila ng Muslim at gusto rin nilang ubusin din ang mga Muslim sa Pilipinas katulad ng kung paano nilang inubos ang mga Muslim sa Espanya. Kaya ang naging giyera dito ng mga Kastila laban sa mga Muslim ay naging isang pinaka madugo sa buong kasaysayan na makikita natin kung paanong walang komunidad halos ng mga Muslim sa Espanya. Hanggang sa panahon natin ngayon, ay ganoon din walang komunidad ng mga Muslim dito sa Luzon. Sa panahon natin ngayon, liban na lamang doon sa mga komunidad na itinayo sa makabagong panahon na lamang. Pero sa panahon natin ngayon, wala ng komunidad ng mga Muslim dito sa Luzon na ang ugat nito ay nanggaling pa noong panahon bago pa ang panahon ng mga Kastila. Dahil totally inubos nila ang mga Muslim dito sa Luzon at maging sa Visayas. Ng kasaysayan ng mga Muslim dito sa Pilipinas na ang marami sa mga raha at mga dato noong unang panahon na kung hindi sila yayakap sa relihiyong Kristyanismo, sila ay papatayin ng mga Kastila. Na noong panahon na yon, nalalaman natin na ang kaharian ng Tondo ay isang kaharian ng Muslim at ang Tondo noong unang panahon ay ang kabilang panig ng Ilog Pasig hanggang sa Pangasinan. Samantalang yung kabila naman ng Ilog Pasig, yun ay yung kaharian ng Maynila. At maging sa Laguna, sa Batangas, ito ay lugar din ng iba't ibang mga sultan na mga Muslim. At maging doon sa Visayas. Kaya nakikilala natin sa kasaysayan sina Lapu-Lapu at ang iba pang mga raha at mga dato noong unang panahon. Kaya napakalalim ng kasaysayan ng Islamophobia sa Pilipinas at dinagdagan pa ito ngayon sa makabagong panahon na ito ng tinatawag na War on Terror na pinamumunuan ng Estados Unidos. Na pinupondohan nila ang mga bansa na mayroong mga digmaan laban sa mga Muslim, lalong-lalo na para daw malabanan ang terorismo. At nalalaman natin mula nung una pang panahon na mayroong pera at mayroong negosyo sa digmaan, kaya ang marami sa mga pinuno ng mga sandatahang lakas ay mayroon ding interes na magkaroon ng digmaan sa kanilang mga lugar, kahit sa mga tao na hindi naman kailangan digmain, nang sa gayon ay magkamit sila ng karangalan sa labanan o kaya ay magkamit ng pondo na maaari nilang idispalko o gamitin para sa mga personal nilang paggagamitan. Na ito yung mga naging giyera, lalong-lalo na noong panahon ni Marcos at ng mga sumunod na mga presidente pagkatapos niya, na alhamdulillah sa panahon na ito, sa pamunuan ng bagong Pangulo na ito, na si Pangulong Duterte, ay natigil naman ang
digmaan na ito laban sa mga Moro, liban na lamang sa mga ilan-ilan na mga labanan. Doon naman sa mga bandidong grupo katulad ng Abu Sayyaf at iba't iba pang mga grupo. Kung titingnan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga nababanggit sa mga pelikula o nababanggit sa mga balita tungkol sa mga Muslim na gumagawa ng masama ay isang bagay na umaapoy dahil noon pa man ay meron ng baga. Nariyan na ang baga, nariyan na ang panggatong at kailangan na lang itong paypayan upang magdingas ng mas malakas. Ang Islamophobia ay isang bagay na mayroong malalim na ugat at hindi natin ito agad-agad na maaalis sa pamagitan ng isang revolusyon o sa pamagitan ng mga simpleng gawain. Kailangan natin ng isang malawakang pagkilos upang ito ay masagupa natin ng matagumpay bilang mga Muslim para sa kapayapaan at para sa matiwasay na pamumuhay natin bilang mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang Islamophobia ay minana natin galing pa doon sa ating mga ninuno. At sa ngayon ay umiiral ang diskriminasyon, umiiral ang marginalization dahil ang mga hindi Muslim ay walang tiwala sa mga Muslim. Sa kasamaang palad, ito ay nagdudulot ng iba't ibang mga problema, lalong-lalo na sa mga Muslim. Unang-una rito ay nawawalan ng oportunidad na pang-ekonomiya ang mga Muslim. Na sa halip na sila ay nakakapagtrabaho na katulad ng mga hindi Muslim, na sila ay napapasweldo ng katulad ng mga hindi Muslim, o sila ay may pagkakataon na yumaman, mapaunlad ng kanilang mga buhay, ay hindi nila ito nagagawa dahil sila ay napipigilan ng kanilang pagiging Muslim. Sa iba't ibang mga larangan, ito man ay maging sa trabaho, ito man ay sa pagiging politiko, at iba't iba pang larangan dito sa mundo. Na dahil sa kawalan ng kakayanan na ito na pang-ekonomiya, ang makikita natin bago pa na itaguyod ang bagong Bangsamoro Autonomous Region na meron tayo ngayon, makikita natin na ang pinakamahirap na rehiyon o pinakamahirap na mga probinsya sa buong Pilipinas ay ang mga probinsya ng mga Muslim. Hindi lamang dahil sa kaguluhan na umiiral dito, kundi dahil sa itinatanggi sa kanila ang mga pondo at mga reforma na kailangan para maitayo ang mga eskwelahan, mga ospital, at iba pang mga pangangailangan ng tao. Na dito sa Pilipinas, bago pa yung mapatupad ang Bangsamoro Organic Law noong mga nakalipas na taon, parang second-class citizen sa Pilipinas ang mga Muslim, lalong-lalo na ang mga nasa Bangsamoro. Kaya dahil dito, ang marami sa kanila ay nakakaisip na mag-aklas. At kapag sila ay nakakita ng isang grupo na militante na mayroong kakayanan na sila ay pasweldohin, sila ay madaling nakukuha ng mga taong ito. Nang sa gayon, mapaunlad nila ang kanilang mga pangangailangan na pang-ekonomiya. Na isang bagay na madali lamang sanang natutugunan ng pamahalaan na nagmamalasakit sa mga tao. Noong nakaraan, sa panahon ng Marawi Siege, sinasabi na ang isang sundalo ng Maute ay kaya nilang paswelduhin ng 15,000 pesos, 15,000 buwan-buwan, na napakalaki kung tutuusin natin para sa isang tao na hindi makakita ng trabaho kasi nga siya ay Muslim. Kaya marami silang naakit o kaya ay napasali sa kanilang samahan. Na dito nga sa isang obserbasyon na Secretary Manny Piñol, sinabi niya na napakasimple lang sana ng problema sa Mindanao, ng terorismo sa Mindanao. Na hindi natin kailangan magpadala ng dagdag na tangke o bala o sundalo. Ang kailangan nila ay dagdag na reforma
sa pagkakalikha ng mga oportunidad para sa mga tao na sila ay magkaroon ng marangal na trabaho. Sinabi rin niya na kung sa Maynila ay makapagtatayo ang gobyerno ng isang tulay o flyover, kung ang pondo na ito ay dadalhin sa mga conflict areas sa Mindanao, sapat na ito para magkaroon doon ng kapayapaan dahil ang mga tao ay nakakakita na ng oportunidad na mapaunlad ang kanilang mga sarili. Pero hindi natin kontrolado ang gobyerno. Pero tayong sa ating mga sarili, maaaring magkaisa ang mga Muslim upang tayo mismo ang magtayo ng oportunidad na pang-ekonomiya para sa isa't isa. Maaaring ang mga Muslim ay magtayo ng sarili nilang mga negosyo na magbibigay ng trabaho para sa mga Muslim, o maaaring ang mga Muslim ay magpakita ng kanilang pagkakaisa sa isang pamahalaan na may Islamophobia, nang sa gayon ay maipakita nila na sila ay hindi threat o sila ay hindi banta sa kapayapaan at katiwasayan ng anumang bayan o lungsod dito sa Pilipinas. At pinakamahalaga bilang mga Muslim, tayo ay mag-anyaya sa mga tao tungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo ay magdawa sa abot ng ating makakaya sa iba't ibang mga pamamaraan na kaya nating tustusan bilang mga Muslim. Gawin man natin ito ng part-time, gawin man natin ito ng full-time, ang mahalaga ay masunod natin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-aanyaya sa mga tao tungo sa Islam, nang sa gayon ay makilala nila ang kagandahan ng relihiyon na ito at magugustuhan nila ito at hindi nila ito katatakutan katulad ng damdamin ng mga tao na umiiral hanggang sa panahon natin ngayon.